Nakatakdang sumalang sa inquest proceedings ang Chinese national na inaresto matapos niyang sabuyan ng taho ang nanita sa kanyang pulis. Live mula sa Mandaluyong City, may ulat ang nagpat ni Ida Reyes. Ida. Yes, June, dito nga sa presinto ng Mandaluyong Police, nagpalipas ng gabi itong babaeng Chinese national na inaresto kahapon matapos sa magsaboy ng taho sa isang pulis sa MRT3. Alam mo, tahimik lamang kanina itong 23-year-old na si Jiale Zhang habang nakapiit sa loob ng presinto. Tumanggi siyang magbigay ng anumang pahayag sa harap ng kamera, pero sabi ng mga pulis, dumalaw daw kaninang umaga ang ilan niyang mga kaibigan pero agad din namang umalis. Naharap itong si Zhang sa patong-patong na reklamong direct assault, disobedience to agent of person in authority at unjust vexation matapos sabuyan ng taho ang pulis dahil sa pagbabawal sa kanya na magpasok ng bitbit na taho sa loob ng MRT3. Hinihintay na lamang ngayon ang piskalya para isailalim sa inquest proceedings ang dalaga at sabi wala pa rin daw pakikipag-ugnayan na ginagawa ang Chinese Embassy sa MRT o sa pamunuan ng Mandaluyong Police. Ayon kay NCRPO Chief Guillermo Eliazar, hindi katanggap-tanggap ang asal na ipinakita ni Zhang, kaya naman ipinapadeklara siya ng kapulisan o ng otoridad na undesirable alien. Marapat lang din daw na maipa-deport ito kaagad pabalik sa China kung ito o kung hindi ito sanay na sumunod sa mga panuntunan sa ibang bansa. June, bukod sa patong-patong na reklamong isinampa ng nitong pulis na kanyang nasabuyan ng taho kahapon, ay meron ding hiwalay pang reklamo na isasampa naman ang pamunuan ng MRT3 na unjust vexation din laban dito kay Zhang. At bukod dyan ay sinabi ng MRT3 na banned na raw simula ngayon ang dalaga na makasakay sa anumang tren sa lahat ng istasyon ng MRT3. June. Rida, itong Chinese national na ito ay nagtatrabaho dito o tourist visa ang dala-dala niya? Sa impormasyong nakuha natin sa NCRPO June, itong dalagang ito ay may 7 years na raw na nananatili dito, nakatira dito sa Pilipinas. At siya raw ay nag-aaral. Isa siyang fashion student sa isang school sa Makati. So kinukuhanan din natin ngayon ng pahayag naman itong eskwelahan na pinapasukan niya kung ano yung posible sanctions na ipataw dahil nga sunod-sunod na itong mga reklamong pumapasok ngayon dahil nga dun sa kanyang ginawa kahapon. June. Rida, kung 7 years na siya dito sa ating bansa, nakakagulat na hindi pa siya nakakapag-adjust sa kultura at syempre, dayo ka, dapat sumunod ka kung ano yung mga patakaran sa bansang pinupuntahan mo. Yan, June, ang ipinupunto ng NCRPO at maging ng pamunuan ng MRT3 dahil lang sabi nga nila kung mismo mga Pilipino ay sanay sumunod doon sa mga panuntunan na pinapatupad sa mga ganyang katulad ng MRT3, what more daw itong isang dayuhan lamang na dapat nga daw masanay kang mag-practice ng mga panuntunan, mga polisiyang pinapatupad, lalo pat ito'y para naman sa seguridad ng lahat. Kaya sabi nila, nakaka-insulto at kabastos-bastos itong ginawa ng dalagang ito kung saan talagang dahil lang hindi siya pinayagang makapasok sa loob ng istasyon, dahil naman mali naman talaga, dahil bawal naman talaga June na magpasok ng bukod sa mga inumin, bawal din kasing kumain sa loob ng lahat ng MRT stations. At nung hindi siya pinapapasok, doon niya ginawa yung itong pagsaboy ng taho. Ang MRT3, meron silang ebidensyang kanilang pinangahawakan, meron silang kompletong CCTV footage na nagpapakita nung argument muna sa pagitan nitong dalaga at nung pulis bago niya isinaboy yung taho. June. Kahapon narinig ko, Rida, parang very apologetic naman yung Chinese national. Pero nagkaharap na ba sila nung pulis na sinabuhay niya ng taho? Makikita kasi nagkalat yung mga litrato sa social media. At kung ikaw yung nandun sa kalagayan ng pulis, ikaw ay isang uniformadong tao, ay nakakasira din ng dignidad yung ganong mailagay sa ganong sitwasyon, Rida.
tama yan, Jun. Yan mismo ang sentimiento nitong pulis na ginawa ng pagsaboy ng tahon ng dalaga. Maging ang buong pamunuan ng NCRPO, ganyan din yung sentimiento. Kahapon, pagkatapos mangyari ng insidenteng yan, agad daw na diniretso yung dalaga kasama yung pulis doon sa, actually nagkaharap na sila. At nung umpisa ay sabi raw ng dalaga, kumbaga parang wala man lang pag-sorry o pag-apologize na naganap nung magkaharap sila. Pero nung nagkaroon na raw ng kumbaga parang nagkaroon na ng pag-uusap itong dalawang panig, ay nag-apologize na raw itong babae. Yan naman daw ang reason kung bakit yung pulis initially ay nakipag-settle na lang, nakipag-areglo na o sige okay na yung apology mo. Pero kalaunan ay na-realize daw ng pulis na teka muna, mukhang may mali sa nangyari at mukhang syempre ako ay isang uniformed personnel, hindi ko naman deserve na bastusin ng ganito lalo pat ginagawa ko lang ang trabaho ko. So dahil dyan ay kaya naman na-compel siya o na-convince siya na magsampa nitong patong-patong na reklamo laban sa babae. Dahil lang sabi nga niya, kung hindi siya sasampahan ng reklamo, maaaring maulit pa raw yung mga ganyang mga asal nitong babaeng ito. June. Abangan natin ang update sa balitang yan, pati na rin yung magiging aksyon ng Bureau of Immigration. Maraming salamat sa iyo, Rita Reyes.